Dalot narito at sa'yo'y naghihintay ang abang binihag mo pag sina'y dalisay. Siyak ng pagsiduin at liwanag ng buwan ang naging saksi ng puso kong nagmamahal. Bakit di mo ako ay iyong ilisan? Di ka na abang kalagayan at kung ako'y datnan mo nang wala ng buhay, asahan mo ugilin, ikaw ang dahilan. Tao po! Tao po! Oy, hatid na. Oo, tara na. Hatid na. Hatid na. Kagad 7 yan. Hatid na. Hatid daw. Kasi hindi may asawa ka na? Ha? Wala pa? Talagang nabidyohan pa yan, Tito. Alin? Yung tanong mo na yun. Hindi ko nakakalimutan. Wala namang mic na yun. Hindi nga ako nilagyan ng mic. Wala pa ako. Ang susunod po naman tugtugin ay para sa ating mga ginang ng tahanan. Lahat ng ginang at nagiging ginang pa, kasama po sa tugtugin ito. Kasama po kayo mga dalaga. Kiss me in the morning.
Okay kayo? Diyan po sa sigaman. Pasok po kayo. Malulog po ating bulwagan. Unin po natin ating bulwagan. Para po sa lahat. Pwede po, para sa lahat.
Mag-edit. Pagsasama-samaan. Smile! Smile daw. Iti daw, smile daw. Ayun o, smile daw to na. Meron dyan madami. May balat kasi ako dito. Gusto ko talagang ma-cover yan. Saan? Sa pisngi ko. Simula yan ng pinanganak ako, meron maliit. Baliktad siya. Model number 1. Binigay ko nga sa tita, pang makeup artist yan eh. Dito, sa yung ano ba yun, Flores de Mayo, dyan lahat kayo magpapa-makeup, mga taga-kawayan. Maganda ang foundation ng tita. Nakakakinis ng mukha. Smile! Ang daming entry ng makeup artist. Yana! Yana! Saka lalabas. Ayusin yung buko. Smile! Aroy! Smile! Picture kayo. Say hi! Sorry ka, Jed. Mas mukhang bata sa bagay sa'yo. Ina mo. Okay lang. Gagawin natin ito. Ano project na? Ano oras ba? Ano kasal mo? Wala. 9! 9 pa na pong pala. Alas 9 na. Nag-practice sila eh. Pumunta kami dito. Wait lang, Wenso. Okay na po.
Ay, sorry, sorry. Isang mapagpala at magandang umaga po sa bawat isa. Naka-uniform. Ang lalaking ito at ang babaeng ito sa banal na sakramento ng kasal. Ang sakramentong ito ay itinatag ng Diyos ng kanyang binahin ng lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Ito ay lalong pinabanal ni Kristo sa kasalan sa Kanaan ng Galilea na kanyang binaluhan at binigyang buhay sa kanyang iglesia. Ang pagsasama ng lalaki at babae sa puso, katawan at isip ay para sa kanilang kaligayahan, sa kasaganaan at kalungkutan. At kung marapati ng Diyos na sila'y magkaroon ng mga anak, sa gagaling ng lahat ng tao na naaayon din sa kanilang mabuting pagsasama. Sa makatuwid, ang kasal ay hindi dapat pasukan ng walang pagpapayo o ng walang pagundangan. Ngunit ng mayroong buong kabanalan, buong pag-iingat, buong paalaala, at buong pagkatakot sa Diyos. Sa banal na katayuan ito ng pag-aasawa, ang dalawang ito ay dumutulog sa harapan ng Diyos upang sila ay magsama. At sa kasal na ito ni Mark at Gladys, ay aking ipinahiwatig na kung sino man sa inyo ay magkaroon ang mayroong nalalaman na maaaring sagapan o makakapagbigil sa kasal na ito ay magsalita na ngayon bago mahuli ang lahat. Meron po bang tututol sa kasalan ito? Tutuloy at natatay na ito. Ang mga pangako na inyong gagawin ngayon ay inyong bibigkasin sa ngalan ng Diyos na siyang tagapagusga ng lahat at siyang nakababatid ng lahat ng mga lihim ng ating puso. Kaya marapat lamang na kung mayroon kayong nalalamang kadahilanan na hindi kayo maaaring kasal, ay magsalita na kayo. Sa mag-asawa? Meron po bang dahilan para hindi ituloy? Wala po. Mark, tinatanggap mo bang maging asawa ang babaeng ito upang mamuhay kayong magkasama ayon sa kautusan ng Diyos sa sakramento ng kasal? Siya ba yung ibigin, aalipin, igagalang at pangangalagaan sa kanyang karamdaman o kalusugan? At iiwan ba ang lahat at tanging siya lamang ang pakikisamahan mo habang kapo ngayong natutunan? Mabuhay. Gladys, tinatanggap mo bang maging asawa ang lalaki ito? Tagapagtaguyod ng sa katauhan. Ikaw na nagkaroon ng bigay at ligtasan. Isinasamo namin na pinaan mo sa Mark at Gladys upang sa pamamagitan ng tunay na katapatan at pagmamahal ay kanilang igagalang at naiingatan ang mga panata na kanilang gagawin ngayon. Sa pamamagitan ng iyong anak at si Kristo na aming Panginoon, na nabubuhay tagang-ari kasama ko ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo ang lahat at pakinggan po natin ang mga pagkasa.
ang mga tao upang ipaubaya dito ang pagbigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, ay hindi ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa mga ibon, himpapawid at hayop at hayop sa araw. Ngunit wala isa man sa mga ito nagbabagay sa mga sama at mga tulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang layuhin din, kinuha niya ang isang tadyang nito at paghilom ng laman sa tapat nito. Ang tadyang na iyon, ginawa niya isang babae at dinala niya ito sa isang lalaki. At sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ng tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya ay kinuha. Kolosas, Kabanata 3, Talata 12 hanggang 17. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Mapagpasyensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon.
No? At mamaya ay bibigyan, ay magpapalitan kayo ng kanyang revenue. At ang lastly, sa buhay mag-asawa ay nariyan din yung salitang suffering. Hindi ko naman sinabing magiging pabigas mo yung work sa iyo. Bagos, sa bawat pagsubok, hindi mawawala ang, sa bawat pagmamahalan, hindi mawawala ang problema. Sa pagmamahalan, hindi mawawala ang pagsubok upang kayo ay tingnan, no? Kung gaano katatag ang inyong pagmamahalan bilang mag-asawa. Ngunit huwag kayong mag-alala sapagkat sa ating buhay, o sa inyong buhay, dapat may gagmanan kayo upang ang suffering na ito ay inyong malagpasan. Upang ang bawat pagsubok na sa inyo ay darating ay inyong malalagpasan ng magkasama. At meron tayong tinatawag dito na 4 C's, no? In marriage. 4 na letter C sa buhay ng mag-asawa. Una, nariyan yung salitang commitment. So, ang tanong, may commitment ba kayo sa isa't isa? No, ang tanong, sa tagal ng inyong pagsasamahan, may ilang taon kayo? 2 years? Sa tagal ng inyong pagsasamahan, marami pa tayong maharaping suliranin. Sa tagal na ninyong magkasintahan, marami pa kayong matutuklasan sa isa't isa. Yung nga, sinasabi natin, kung kailan nagsama, yung lumalabas ang tuwing ng ugali. No? Kaya, dapat mayroon kayong commitment sa isa't isa. Upang habang patuloy ninyong kinikilala ang isa't isa, ay patuloy ninyong minamahal, no? Kung ano yung tao na nakilala natin at makikilala pa. Kaya mahalaga yung salitang commitment sa buhay bilang mag-asawa. Ikalawa, mahalaga yung communication. No? Lalo pagkatapos ng kasal, hindi maramit kayo. Lalo pagkatapos ng ilang buwan o ilang linggo ay malayo na rin kayo sa isa't isa. Hindi na. Hindi na makabalik. Mahalaga yung communication. Lahat ng bagay ay napag-uusapan. Okay? Lahat ng bagay ay napag-uusapan. At huwag kaya matapos ang araw na ito'y hindi niyo napag-uusapan ang bawat problema at hindi pagkakaunawaan sa inyong kabuhay. Siyempre, sa bawat pag-uusap, dapat nariyatin yung kainahunan. Mahinahon na pag-uusap. Find new ways to express your love for each other. May mga katagapan na mas higit sa salitang mahal kita. At yun ay ang pag-uusap, no? Na dapat ninyong gawin sa oras na kayo ay suliranin o problema sa inyong buhay mag-asawa. Ikatlo, siyempre narin din salitang compassion.
Upang malampasan ang bawat problema at suliranin na meron kayo, dapat may kababaang loob pa rin kayo sa isa't isa. May kababaang loob upang ipakita yung inyong tunay na pagmamahalan. Sapagkat ang kasal ay hindi para sa mga perfectong tao. Ang kasal ay para sa mga taong kayang itindi. Para sa mga taong kayang ibaba ang kanyang sarili at tanggapin ang mga bagay-bagay, no? Na dapat ay magkasama kayo sa inyong buhay. Kaya mas maganda nating ipakita sapagkat ang kagandahan ng kasal ay dapat mayroong pagpapatawaran, no? In the end of the day. Dapat ito inyong ipakita sa isa't isa upang ang pag-ibig na inyong ipinagpatuloy ay iba rin itong ipakita habang tumatagal ang inyong sasamahan bilang buhay ng Panginoon. And lastly, syempre hindi ito mawawala sa buhay ng kasal. At yun ay si Kristo. Ito yung pinaka-importante na dapat ninyong makita sa iyong buhay. Mahal ng Diyos, ako si Mars, nangangako sa iyo, labis. Ang buong puso, tinatanggap na maging asawa. Sa aming hirapan man, o sa kaming tawanan, nakamdaman, lusugan, at pagmamahal sa iyo hanggang kamatayan. Sa ngalan ng Diyos, ako si Gladys, nangyayari ako sa iyo, Mark, na puso kitang tinatanggap ng mag-asawa sa kahirapan mga nagpaginawanan sa kalamang ng kalusugan at nagmamahal sa iyo hanggang kamatayan. Sa Panginoon at Inang, sundin po ninyo ang sasabihin. Napakinggan namin ang panunumpa ni Mark at Gladys. Sa ating Panginoon, sa harap ng Diyos at sa lahat ng naririnig. Kami ay magiging saksi sa kanilang pagbubuklod at pagtutulungan namin kakalinatin ang kanilang pagsasama sa madarating na araw. Pinatawagan po ang mga basbasan mo, Panginoon, ang mga sinisingil ko upang ang iyong anak na tatanggap at paggamit dito ay magiging matapat sa kanyang pangako at patuloy na mabubuhay sa ngalan ng pag-ibig. Amen. Basbasan mo, Panginoon, ang mga aras nito na sumasalisan sa mga material na pangangailangan upang ang iyong anak na tatanggap at maggamit nito ay patuloy na sumagana at magkamit ng walang hanggang kaligayahan. Amen.
labis, ibinibigay ko sa iyo ang singsing sa singsing na ito sa isang maraming pagmamahal katapatan. Nangangako ako sa iyo na mapanagaan ko ito sa pangalan ng Panginoon. Mark, inibigay ko rin sa iyo ang singsing na ito sa isa ng aking pagmamahal at katapatan at nangako ko sa iyo na pahalan ko ito sa pangalan ng Panginoon. Labis, tagutin mo ang mga aras na ito sa bisa ng aking sumpa sa iyo. Nilalaan ko ang aking sarili para sa iyong kabutihan at kaligayahan. Tagawin mo ang mga ito bilang simbolo ng aking banal na pangako at magulang ngayon ay aking katalikuran ang lahat ng mga gawa ng kita ng asal, kapataan, at sinusumpa ko na ilalalang ko ang sarili sa isang marangal at tapat paggawa para sa gamahan at kaligayahan ng ating pamilya sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tinatanggap ko ang mga ito ng puso kasama inyong marangal na pangako para sa kasaganaan at kaligayahan ng ating pamilya kapatid ito ay biniyahan ko sa iyo ang aking puso kasama ko sumpa na ako sa iyo ay maging isang mapagmahal, mabait, marangal at responsableng asawa, sumusumpa magiging matapat habang tayo nabubuhay at naway magbasa ng Panginoon ng ating pagmamahal. Ang ating bibigyan. Mark at Labis, tanggapin niyo ang sipil nito ng kanilang kasulatan. Laging nalahanin, ang salita ng Diyos ay isang taglaw sa ating may pagnilaw. Isang liwanag na tatanaw sa landas na ating darahan. Sa paglandas ng iyong buhay, pagkalian niyo ng Diyos at ipagkalog niya ang lahat ng kailangan ninyo. Amen. Pagsipo po ang lahat. Natawagan po ang ganda ng ano. Ang paglalagay ng pera sa sakramentong ito ng kasal ay binibihisan kayo sa ngalan ng pag-ibig. Isuko ninyo ng buong dalisnayan ninyong sarili sa pakikipag-ugnayan sa Diyos bilang sakramento ng pagkikisa sa mundo at sa mga tao. Sa paglalagay sa inyo ng belo, hinihirang na siya ay huwag babahiran ang inyong pagmamahalan. Isuko ninyo ang inyong sarili sa kalooban ng Diyos
tahakin ang daan ng kabutihan, kilalanin ang kanyang pagkapanginoon sa inyong buhay. Ang may dalatunan ko doon. Ang paglalagay ng kordon. Ang kordon na ito ay tanda ng pagkakaisa bilang mag-asama. Ito'y sumasagisag sa pag-ibig ng Diyos na tumatawid sa inyong mga puso at kaluluwa. Ito ang inyong pag-ibig sa Diyos at sa mga tao. Manalangin tayo para sa ating simbahan at para sa sangkatauhan, lalo-lalo sa kapawagasan ng sina Mark at Gladys. At ang ating pinitutugon, Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Mga pag-ibig ng Diyos na dahil sa iyo. Kami ay nabubuhay at gumagalaw. Tawaan mo ang sanlibutan na iyong likha. At ang Pagpalaan mo kayo ng Panginoon at punin kayo ng kanyang biyaya at pagpapala upang maging matapat kayo sa isa't isa sa buhay na ito at sa darating na buhay na walang hanggan. Amen. Tatayo po ang lahat. Natawagan po ang magtatanggal ko ito. Ang may lutala ng galon, ang galon. Galon po sa galon. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo. Sa pamamagitan ng isang Espiritu tayo lahat ay pinag-isang katawan at tayo ay hinulay. Ingatan natin ang pagkakaisa na lulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging nawang sumunod. At kaya ay magbigay po tayo ng bagay ng kapayapaan sa bawat isa. Ibigay sa Panginoon ang karangalan ng rapat sa kanyang pangalan, magdalang alay at tumaroon sa kanyang pangalan. Luupo ka unahan sa pag-aalay ng ating mga Diyos.
tayo lumayo sa ating gawain. Isaksihan po natin unang halik, no? Bilang mag-asawa na Kuya Mark at Ate Gladys. Baka pwede po kita dito na yung upuan. Kasal na, Narito na po ang bagong kasal ni Mr. and Mrs. Mark Artista. Pwede nyo po balikan ang Mrs. Hindi daw biglan. Magtatagdaw na tagal. Pagpapalagpan po natin ang yung taga-ibang lugar, hindi ka kayo nagsasawa sa almost 27 nights na kayo magkakitang nagsasayaw. Isayaw kaya natin yung mga taga-ibang lugar. Ha? O, isang magandang tugtog po dyan, James. Yung mga taga-Bigo, ang isasayaw po yung taga-ibang lugar. Hindi ka kayo nauuta sa gabi-gabi kasayaw nyo yung kababayan natin. What if kung iba naman yung makita nyo yung kasayaw? Eh, karamay lang tayong beses na gano'n sa mga bata, sa mga katandaan. So, 27 nights. Yun din ang nakikita nyo. Baguhin naman nyo ang mukhang nakikita ninyo. Siyempre, nagmumurang kamatis. No, right. Ako naman hindi. Gusto. No, right. Ilan taong ka na, Pe?
Ay, wala nang gugot sa'yo, 73 ka na, tigang ka na. Magaling ka naman ako, 65 pala. Wala pa sa O. Nasa O, pero at least hindi huling number sa bingo. Lahat po ng ginang. Lahat ng taga-Labigo, taga-Dangay, wala pong kukuha sa iba. Yung ibang barangay ang kunin nyo. Para iba naman ang mukha. Nakita nyo. Guys, music please! Kayo, mga kabahay! Kumuha ng ibang kabahay! Tayo, 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 tayo. Tayo kayo, nagkakaroon ako ninyo. Mamaya! Kaya nakapila lang kayo yan. Huwag kayo, tagay-tagay. Nagsawan kayo. Tayo! Ay, salamat. May kapit sa akin. Ito mabalik ka na akin. Hello. Bueno, maraming salamat po sa lahat ng ginang. Bueno, para naman sa lahat ng... Ayan na! Pupasok na ang ating mga ginang-ginong, ang ating kagawad kaya Gabrieleta, isang ginambayan George Steven Salams, isang ginambayan Bob Aguilar. Ayan. Ayan na po. Ang ating mga makinisig ng mga ninong. Ninong isang ginambayan Joel Tria.
Brown Binatore. Ayan. Ang Ninong Sani Subiri. Ayan po mga kamag-anak, mga kasama. Ayun, ang Ninong Leo Tristan, ang Luciana de los Santos. Ayan po ang children ng ating pong pinagdang puso, ang Tito Sani Lila Flores. Ayun, mga kamag-anak natin rin from loob, Kuya Boy Dilara. Ayan po. Ito, papasok din ang aking konsyala Marites Badaos, ang kawayan. Ayun na. Ang ating Maribel Valderas. Okay, panglinong pa rin to. Ayan. Ang Ninang Ayun po ang mga kamag-anak. Ang mga kasama natin from Barangay Atoya, ang Ninang Amy Kapinding, Marlon Masangkay, ang Tito Marlo Rambulo. Ayan. Ayan po ang ating mga kasama, Mr. Glenn, ang Ninang Mayla from Barangay Burol. Ang ating Mola Diaz. Ayan po. Nandito rin pa ng aking mga kagawad ng Barangay Atoyan, kagawad Bobby Cortuna. Ayan. Ang Lola Mer Valbuena. Ayan na. Nagsisiksika na. Maraming pagka nagmamahal sa ating ngayon. Ayun, ang isang ninang pa. Mrs. Aguiluz. Magkasama kasi sila sa Dubai. Ayun, ang isang ninang pala. Okay, ang Ate Mayra. Ayun na rin. From Barangay Atoyan. Ay, ito na ang ating nagmamahal din na Sangguniang Bayan, Orlando Subire. Ang Tinenet from Barangay Barikyas. Tinenet Aguilar. Ang Ninong Revar Delia Flores. Ayun ang mahal na bunso ni Ate Garly, ang kapatid ni Mark at ni Gladys, ni Brian, artista. Ayun pa, ang kapatid din ni Gladys. Kasi pwede na, kaya nga pamit. Ay, pinanak na yun para kayo. Ayan, ang ating Kuya Dani Dizon. Ayun na. Mga kasama, mga kamag-anak.
Sara naman. Ganyan. Oh, lahat po ng mga kanakan, ng mga kaya. Sino po yung jumimigyan sa inyo? Ninang daw po. Pakilapit mo ang pagkaperma daw. Ha? Rani kayo plaza. Narinig ko na yung kanina. Sino po yung Rani? Nakita ko yung kanina Rani. Rani. Romeo Time Plaza. Ay, Kapila Flores kita. Ay, sa dami niyan siguro. Almost 3 pages yan. Kapatid siya. Pero alam talaga ang dito niya. Wow, celebrity. Taga saan ang artista? Ibo? Ang akin kami ni Josie. So it means Brian Villaflores. Ayun po. Ano po pangalan niya? Ay, dami mo pala. Amelia, sa susunod po pag-asawa ko, mag-anak ka sa akin. Natin ang pamilya ng Leon Flores. Ayan na po ang ating vlogger, Ethan Skinny. Ayan. At nakikita ko na rin yung ating makikisip na mga kamag-anak yan. Okay, ito na po, mga Villa Flores po ito. Tito and Skinny. Ang ating pong vlogger. At nakita ko rin po dito si Pugong Viajero. Na talaga na nakikisa sa atin. Ayan. Ang ating pong makikisip ng mga kamag-anak na nandito. Ang ating pong sihal sa Bayan na Kristal. Ayan po. Ang ating bro ang kapitan.
you. Ang aking buo. Ayan po, mga kasama. Thank you. Ang aking buo. Ayan, Jocelyn Villa Flores. Oo. Ayan, ang bilang semi. Kayo na. Mga kasama, mga kabag-anak. Wala po tayong pangalawang yugto. Ayan ang pinsang buo, si Ma'am Aiza Villa Flores. Ayan po, mga kasama, mga kabag-anak. Ayan, ang Luna Burning Villa Flores Ermite. Ayan, mga pagparangkay ang kawayan. Ito po, pang-tagaan. Bisita rin natin po ito sa Tagulang, kamag-anak. Ikaw sa barangay dito. Taga-amping ka daw, Maribik. Makinig po yan. Patay kayo, pagbuhan. Hello! Ayan, si Bogong Miyahero. Sumaya na ulit. Ayan po. Okay. Mga kasama, ayan, ang Ninang Edith Bison. Video! Okay, mga kasama, mga kamag-anak, wala po tayong pangalawang yugto. Ayan po, ang isa nating magulang. Ayan. Isa pa rin kasama. Ayan po.
ating sanbuo, Ian Lapitan. Okay? Ako naman. Pero pautang. Okay? Last tutugtog na natin yan, maestro. At ang habol na lang po yung ating mga kasama. Ayun, ang atipir na hintay nyo na, kumabol pa. Ang ating pong binibining Cinderella Villa Flores. Humahabol pa din. Okay po. Ayan na, ang mga regalo. Naglalabasan na. Okay, mga kasama. Mga magulang. Wala po tayong pangalawang yugto. Ayan, ang Lola Minda. Ayun, ang mahal na nanay. Ni Mark at Idolaris. Ayan po ang aking children. Ang ating mga karakalang pamangatolan. Ang ating Joobit, Villa Flores, Sari. Ayun pa ang ating ma'am, Nani Morales. Mga kaibigan, mga kasama. Ayan pa ang isang taga-kawayan, Mr. Gimban, at ang mga kasama ni Mark